Alam niyo po ba mga kababayan, habang hinaharap ng mundo ang iba't ibang hamon mula sa economic shifts hanggang sa global uncertainties, nag-iiba rin ang prioridad ng pamilyang Pilipino? Mas pinahahalagahan na nga kasi ngayon ng maraming Pinoy ang stability kaysa sa yaman. At para talakayin ang konsepto na tinatawag na New Filipino Dream, makakasama po natin ang favorite natin, ang Corporate Protocol and Communication Specialist ng Talkshop at COO ng Housing Interactive, no other than Miss Sheila Viesca. Magandang hapon po, Miss Sheila. We miss you. Welcome back. Attorney Dot, Miss Annie, I miss you. Great to be back. Hello. Thank you so much. After 1 year, muli tayo nakita, Coach Sheila. Okay, Attorney Dot. Let me ask the first question. Coach, bakit nga ba nagbago na raw po ang Filipino Dream? Mula sa gustong yumaman, ngayon ay maging stable na lang. Bakit? Mayroon bang gano'n? No? Sige. Go please. Thank you. Well, totoo nagbago na at napagod na ang mga Pilipino. Hindi lang tayo, parang sa buong mundo dahil nakita natin ang effect ng overload. Multitasking can be a good thing, pero kung sabay-sabay nangyayari, yung mga dapat mong asikasuhin, then you don't enjoy the moment and life gets compromised. So, yan yung mga sinasabi rin ng survey ngayon, Miss Annie, Attorney Dot, na ang madalas na source ng stress ng Filipinos ay yung patong-patong na problema, hindi the problem itself. Pero yung patong-patong nagiging malaki, yung pwede namang solusyonan ng isang araw, umaabot ng 2 linggo, 2 buwan, 2 taon. Yun. Attorney Dot, tama. sige. Oo. Okay. That's really new for me, ha? So, hindi na pera, hindi na pagpapayaman, but more of stability. So Ma'am Sheila, paano po naapektuhan yung pamilya na Pilipino kapag walang malinaw na direksyon sa pera, trabaho, at saka tahanan? Okay, I think that's a very important question. It is, Attorney Dot, especially since uncertainty ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang yung kakulangan ng pera, pero kung ano yung kakainin mo kinabukasan, saan manggagaling yung pera, may trabaho ka ba, ano mangyayari sa pamilya, especially in urban areas na we stretch the budget, sabay-sabay ang nangyayari sa atin. If there is uncertainty, mahirap mag-decide. If there is uncertainty, lahat ng problema kaya mo namang solusyonan, mas lumalala. And the conversations, the decisions that we're supposed to make, hindi natin nagagawa kasi iniisip natin ano ba yung mangyayari. So instead of working on solutions, we create more problems because of our responses to problematic situations. Okay, imbis na malulutas, baka mag-create pa ng panibagong problema. Ha? Okay. Now, puntahan natin doon. I-connect ko yung tanong ko noon, Coach Sheila. Kung mahalaga yung papel ng komunikasyon sa pagkakaroon ng stability sa bahay at maging sa trabaho, bakit? Bakit mahalaga yung komunikasyon na yan dito sa usaping ito, Coach Sheila? Miss Annie, alam natin ang komunikasyon, it opens doors not only to solution but more importantly to peace of mind. Dahil hindi naman lahat pwedeng pag-usapan. Pero the moment you hear another person's point of view, yung perspective ng family mo, nagkakaroon tayo ng kapanatagan na okay, maaayos natin to kasi finally malinaw na. Without clarity, then the uncertainty leads to further drama. So, nagkakaroon ng mga reaction, and the trauma is not necessarily what happens to us. It's how we respond to what happens to us na hindi natin napagbubuti kung hindi maganda yung komunikasyon, lalo na among family members and people we're supposed to care for. Ayun pala. It's very vital ang communication, Attorney Dot. Sige, Attorney Dot. Okay, so very basic, no? Ang gusto mo, meron kang makain, meron kang trabaho,
okay ang family mo. Pero, Ma'am Sheila, okay, tanong lang, bakit sa atin, ng mga Pilipino, kahit magaling, kahit masipag, minsan nauuwi pa rin sa burnout. O kaya naman, kung hindi burnout, hindi ka pa rin umaasenso. What is the reason behind this, Ma'am Sheila? Yes. Well, Attorney Dot, yung pinag-uusapan natin clarity, certainty, hindi lang to external. Dapat nag-uumpisa sa atin. Alam natin kung ano yung kakayahan natin. Alam natin kung ano yung mga competencies, ano yung dapat nating pag-aralan. Pero kahit gaano kang kagaling, if you don't set the boundaries, then everything that you do leads to exhaustion. Kasi hindi mo alam kung kailan ka hihindi, kung ano ba yung deliverables mo on that particular day, nako-compromise kasi lahat inoohan mo. So in short, competence without boundaries leads to exhaustion. Kaya kahit ganong kagaling, pwedeng ma-burn out. Kahit gaano kang kagaling mag-compartmentalize or mag-multitask, pag hindi ka nagsiset ng boundaries, especially when it comes to your relationship with people you're supposed to care for, respect, and love, then maraming nako-compromise, and compounded stress because of things that get compromised leads to burnout. Yun. Hindi. Naku, Miss Annie, yan naman. Kailangan natin iwasan yung burnout na yan, di ba? Kailangan pa minsan relax lang muna tayo. Mahirap ma-burnout. Oo. Okay, Attorney Dot, may binanggit yung burnout na binabanggit mo. Ayan. At saka may binanggit din siya, Attorney Dot, yung compounded stress. Yung compounded stress, anong ibig sabihin nun? May relation ba yun dun sa mental stability na ng isang tao? Anong ibig sabihin ng mental discipline din? Kailangan ba yan sa panahon ng uncertainty, Coach Sheila? Yes. Miss Annie, yung stress naman, hindi naman masama yan eh. Stress makes us excited. It gives us energy. It gives us the drive to go for more, to make ourselves better. Pero pag hindi mo in-address, nagpatong-patong yung stress mo, then they get compounded, they lead to burnout. Yung burnout naman is that feeling of helplessness, hopelessness, and even depression. Yung parang pigang-piga ka na, walang-wala ka na, regardless of all the opportunities around you. And definitely affected yung mental health natin and mental discipline. We don't get to choose composure kasi napaka-chaotic. And we have that tunnel vision towards what is happening to us, resulting from yung chaos. Instead na maghanap tayo ng solusyon para mas maging kalmado tayo, mas maging composed, at isa-isahin nating solusyonan yung mga problema na kaya nating lutasin. Okay. No. Isa-isa. Okay. Kanina, Ako lang. kanina, Ma'am Sheila, you told us about the importance of communication para magkaroon ng stability ang isang tao. Please tell us now, no? Eto, marami nakikinig sa atin ng mga Pilipino. Ano po yung karaniwang communication mistakes ng mga Pilipino na dapat ma-correct? Okay? Hindi ko lang maano yung the whole question. Ano ang karaniwang communication mistakes ng Pilipino na nagiging sanhi ng maling desisyon? Yes. May mga communication mistakes tayo resulting from verbal and non-verbal lapses. Ibig sabihin, may mga ipinahihiwatig tayo through our words, through our actions, na hindi naman dapat. So, resulting in problems na nakaka-apekto dun sa mga taong nakapaligid sa atin. So, unang-una yun. I-clear mo muna sa pag-iisip mo, sa puso mo, kung ano yung isisiwalat mo. Kasi malamang sa hindi, pag hindi mo pinag-isipan, mas bumibigat ang dinadala mo. Because ultimately, the solution has to be discerned by you initially, your mind, your discernment being your most powerful tool. And then of course, ang susunod dyan, kaya mo nang isiwalat, klaro na sa'yo, tama ba yung pinagsasabihan mo? Kung alam mo namang pag-uusapan lang to, isismismis ka lang, wala namang solusyon, nakakahihinatnan. Siguro,
pag-aralan mo muna kung ano yung pwede mong gawin sa sarili mo para hindi mas lumalaki yung problema. And the third, of course, kung tama yung sitwasyon, nandiyan naman yung tamang tao, whether it's a friend, as a, a colleague, family member, or a mentor. Not necessarily from the same social or work setting. Pwedeng yung hingahan mo ng sama ng loob para mas maging klaro yung pag-iisip mo. Then, be considerate also na hindi ka nagpapabigat sa ibang tao at matuto ka ring makinig. Now, when you listen to feedback, when you listen to advice, hindi naman lahat yan kailangan mong sundin. Kaya nga, your mind is your most powerful tool. At the end, ikaw pa rin ang pinaka-importanting tao sa buhay mo, who is supposed to know the most about the concern that you have and the corresponding solution that you need. Napakaganda ng mga sinabi ni Ma'am Sheila. Naku, Miss Annie, yung isang sinabi ni Ma'am Sheila, ha? Yung tao na dapat mong sasabihan. Ay, minsan kasi hindi naman That's dapat yung correct. taong yun, no? Chinismis ka pa. Opo. Di ba? Pinagmulan pa ng hindi- nako, tawid-tawid na. Naku, ano kaya yan? Ganito yung sinabi niyan sa akin. Ang ganda ng sinabi. Tama ka, Attorney Dot. Ang ganda ng Diba? sinabi ni Coach. Very good. Oo, Yan, tama. sinumbong ka pa. Hindi ka Opo. lang ichinismis. Isinumbong Napasama ka pa. Kunwari, napasama ka pa. Meron kang problema dun sa boss, hindi mo kasi diniretso dun sa boss. Sinabihan mo yung iyong office mate na ganito, yung boss natin dapat ganyan-ganyan. Anong ginawa ngayon ng office mate mo? Ang sinabihan, yung boss mo, na parang That's correct. sinisiraan mo yung boss mo. Pero actually, Yes. parang nagsasabi ka lang na dapat sana si boss, yan ito ang gawin, blah, blah, blah. So, you have to know also kung kanino ka magsasabi. Napakaganda ng sinabi po ni Ma'am Sheila. Yan. Very good. Maganda ito. Oy, yun sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood. Ito ba yung nararanasan nyo? Naku, marami tayong matututunan kay Coach Sheila. Now, halimbawa, Attorney Dot, okay na-establish na natin yan, naayos na natin yan. Siyempre, yung career naman natin, yung trabaho naman natin, napaka-importante niyan. Di ba kanina doon sa introduction natin? O paano naman makakatulong yung tamang pagsasalita at yung executive presence sa career stability ng isang tao? Coach Sheila. Yes, magandang pag-usapan niya ngayon, Miss Annie, kasi maraming naghahanap ng trabaho, maraming lilipat, marami ring nag-iisip kung paano nila mapapalago ang professional opportunities nila. So, ang importante, hindi lang yung pagsasalita, kasi hindi naman yung pinakamaingay ang pinakikinggan. It is the one who is the clearest, and this will result from the right thinking and the right attitude. So kung malinaw sa'yo, nangyayari sa buhay mo, kaya mong sagutin yung mga tanong. Whether it's a job interview or it's a conversation. Kung malinaw rin ang pag-iisip mo kasi hindi mo masyadong pinagsasabay-sabay yung problema mo dahil lahat naman, alam mo, may problema. Isa-isa lang, hinay-hinay lang. Then it's easier for you to figure out the direction na hindi lahat ng opportunities para sa'yo. And if it is the right opportunity, you have to give the most. Hindi pwedeng half-half ka lang. So, when we talk about career stability, career opportunities, executive presence, yung tinuturo namin sa talk shop, it's how you carry yourself. Na bago ka pa magsalita, bago ka pa makipag-communicate, nadarama na ng tao kung ano yung presensya mo, by your composure, by your calmness, by your confidence, and clarity of thinking based on what you are communicating. Okay. Attorney. Oh, Thank you for Miss this. Annie, thank you so much, Ma'am Shi. Meron, yung tanong ko ngayon kanina, I talked about yung employee na merong gustong isuggest dun sa boss. Pero instead na sa boss magsabi, dito nagsalita sa kanyang office mate. Ito po ang question ko. It's related to that example of mine. And hindi ko alam to na ito yung susunod na question. Pero it's related. Ano po ang payo po ninyo, Ma'am Shi? Okay? I'm calling you Sheila. Shi. Okay? Ma'am Shi, Okay, ano po payo niyo sa mga sa mga employees na takot magsalita sa kanilang boss? Pero pagod na sila sa situation nila, hindi ko na to kaya.
mali na itong nangyayari sa buhay ko. Ayan. Pero hindi makapagsalita. Ano po ang advice po ninyo sa kanila? Ang advice, isipin mo. Ang kailangan mo sabihin, your mind is your most powerful tool. Huwag kang gagalaw nang hindi ka nag-iisip. And then, consider also na ang stress nakakahawa. Nakakahawa to sa ibang tao. At pag kinikerry mo yan ng pagkatagal-tagal, mas bumibigat. Parehong problema. Yung iniisip mo last month. Ngayon, mas mabigat siya because there's the burden of indecision. So, every time na hindi mo ginagawa ng action plan or ng steps, wala kang kinukonsider na steps para solusyonan yung problema mo, mas bumibigat. And if it has to do with dealing with your boss or anything that's challenging, nakakatakot kasi hindi mo pa nakausap yung boss mo or hindi ka sigurado, then be open to feedback. Go to that meeting, set the meeting, be respectful of the time of other people. It's particularly your boss kasi syempre, lahat ng mga considerations niya pag nasa trabaho ka, urgent naman. So be respectful of the time and be, ang tinatawag nila, no, yung half empty and half full glass, may matututunan ka. So hindi kailangang lahat alam mo, hindi kailangang ikaw ang nagsasalita. Be able to ask the right questions kasi pag alam mo kung ano itatanong mo, mas nagiging clear sa'yo kung ano yung perspective nung tao, lalo na if it is someone at the helm of the organization. Consider na pag empleyado ka, isang aspeto, isang departamento lang ng organisasyon ang mastered mo. So hasang-hasa ka dyan, pero your boss is able to look at the big picture. So kung hindi man, still be open kasi may matututunan ka. At hopefully, you join that organization or that agency, kung anumang kumpanya yan, because your values are aligned with the organizational values. If you feel na hindi na align, iba na yung pinaniniwalaan mo, iba na yung importante sa'yo, then most likely, simple communication, even regular conversations will not help so much. Lipat ka na ng trabaho kung talagang yung stress is beyond resolution and beyond conversations. Okay. Attorney Dot, Ayun. iugnay ko ito sa tanong mo. Napakaganda ng tanong mo. Ano po? Coach Sheila, sandali lang po. May nag-text dito. Especially daw, yung Gen Z daw, Attorney Dot, ay napakadaling ma-burn out. Short yung patience, ha? Napakadaling mag-isip na, lipat na ako, ayoko na dito, ganito. Mga Gen Z. Pero yung mga katulad natin, si Coach Sheila, short. Okay, Attorney Dot, alamin natin kay good. Coach Sheila. Very good. Ano yung quick response dito? Very good question. Thank you, Attorney. May disclaimer nga pala ako, hindi bibitaw ha kung hindi mo pa naibigay yung todo mo. At pag may trabaho ka, may opportunity ka, talagang give it your all para rin sa sarili mo, because it's what you become in the process of that experience that matters more than whatever it is you're dealing with. Kahit yung isipin natin sweldo, it is the kind of person that you become in the process. So kung feeling mo nako-compromise yun, yung quality of your character, yung integrity mo, then you can think about moving to another firm or another company. Kung hindi naman, alam mo na napapabuti ka kahit may mga challenging situations and difficult people, pero mas umaangat yung patience mo, nahihira yung patience mo, yung level of character mo nag-i-improve over time, yung competence mo nadadagdagan, then maybe kailangan mo lang ng tamang taong paghihingahan, ng sama ng loob, tamang taong kakausapin. And then channel that energy para you don't resort to quitting every time the situation becomes challenging. Ganda ng sinabi niya, Attorney Yes. Dot. Ayan. Yes, Attorney, Miss Annie. ano yung final question mo? Go ahead, please. Kay Coach Sheila. Go ahead, please. Thank you. Nako, Miss Annie, bago ako pumunta sa final question, na ikaw na lang ang magtatanong, may issue-share lang ako kasi napaka-importante nito. Oo, Miss Annie, yung sinasabi ni Ma'am Sheila na kailangan
ka talagang mag-communicate. Okay, I'll just give you an example. Kasi alam niyo naman, I'm the president of a company. Opo. Merong isang empleyado na talagang binibigyan ko ng maraming trabaho kasi magaling siya. Opo. Magaling siya sumulat, magaling siya mag-English. Pero wala sa isip ko, hindi ko naiisip na, teka muna, kawawa naman, siya na lang lahat. So, ang kagandahan, nagsabi siya sa akin na marami na siya masyadong trabaho. And ako naman, nung sinabi niya yun sa akin, na-explain ko sa kanya. Di ba? Hindi kasi niya naiintindihan Bakit ba sa kanya lahat? Siya ang tagagawa ng speech, ng letter, ng etc. Contract. Kasi siya yung pinakamahusay mag-English. So, na-explain ko. And that's the reason. And nung nasabi niya sa akin yun, naintindihan ko na ngayon na nahihirapan na siya. Kung hindi siya nagsabi, di ba? Ayan. Mapaburn out talaga siya. Yeah, that's the importance of communication. Oo, Very good. yes. Ayan, galing. Oo. Thank you, Attorney Dot, for sharing that. Yeah. Ayan. Oh, Thank you, ganda. thank you. Oh, pinili ka. Totoo naman, tatambak ko to sa'yo dahil magaling ka. Kaya mong resolve ito sa loob ng ilang minuto. Magagawa mo na yan. So, mayroon pala siyang sinasabi na medyo loaded po Yes. ako, madam. Ayan. And you can say it Yes. naman in a nice way. Ayan. Okay, this time. Yes. Ayan. Thank you, Attorney Dot. Ano yung maipapayo nyo para makapagsimula ang isang tao tungo sa mas stable na buhay? Coach Sheila. Ayun. Ay, nawala ang boses mo, Ma'am Shi. What happened? okay, ayan. Coach. Thank you. So, napakagandang angulo yan para sa ating closing points, Miss Annie. And Attorney Dot, thank you for sharing that point. So, Yes. bilang namumuno, kung nasa liderato ka, totoo naman yung reality na yan na kung sino yung inaasahan mo, hindi natin nako-consider na napapagod na pala. So, it's good to check on our employees every once in a while, lalo na yung mga sitwasyon na ang galing-galing niya, suggest niya, gawaan niya. So, maganda naman yung attitude, pero everyone can get stressed. So, it's a sensibility of the leader that will motivate, that will allow the employees to sustain that energy and stay motivated. Ngayon, para sa lahat naman sa atin, natural lang yung maging pagod. Okay naman yun, pagod na ako. Pero, kailangan ang sukatan ng ating personal and professional development ay yung bagong dream natin bilang mga Pilipino. Yung peace of mind, gaan ng loob, yung kapayapaan ng kalooban. And it results from doing what is right, giving our best, speaking up kung kailangan, and all throughout, isipin natin mabuti kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. And make sure that we don't cross that line. We know our boundaries para lahat naman ng gagawin natin, mapagbubuti natin, hindi tayo kalat, hindi tayo sabog. And we enjoy the moment, we enjoy the end result at the same time. Okay, very well said, Miss Sheila. Alam mo, ang ganda ng mga payo ni Miss Sheila kasi hindi lang niya iniisip yung output sa trabaho, iniisip din niya yung mental stability ng empleyado. So thank you very much for all those reminders, Miss Sheila. And we always look forward to your guestings here on Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po ulit, Miss Sheila Viesca. And we hope to see you very, very soon. Thank you. Yes, likewise. Thank you, Attorney Dot, Miss Annie. Always a pleasure. Maraming salamat See you at the po. next one. Coach Sheila, thank you so much. Maraming salamat po.